kapatid. Dito na naman po ako sa harapan ninyo. Kagaya ng palagi kong sinasabi. Na hindi ako magsasawa. Kayo magsasawa kayo sa akin, pero ako hindi ako magsasawa sa inyo mga kapatid. Dahil binigyan ako ng ating Ama ng puso at isip na hindi magsasawa na magpaalala sa sanlibutan kung ano yung mga dapat gawin. At sa inyo na palaging nanonood at nakikinig dito, hindi nagsasawa, ang biyaya at kapayapaang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Isa, ay mapasa inyo ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa, siya nawa. Mga kapatid na nakikinig at nanonood, ito yung patungkol sa kinaroroonan ng tunay na kaligtasan, mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayon. Araw na ito, araw na naman ng Sabado, mga kapatid, buwan ng Marso ngayon, Marso 12, 2022. Yung ibang mga mensahe ko, wala akong nababanggit. Pizza. Pero yung makikita nyo na lang doon sa na may date naman yun, mga kapatid. Ating video na pinapadala sa inyo. Ito, ikalawang Sabado ngayon sa buwan ng Marso. Patungkol nga sa kaligtasan, kagaya ng sinasabi ko na una sa inyo kanina. At ito'y napakahalaga, mga kapatid. Mahalaga pa ito sa buhay. Dahil ang buhay magkakaroon lang ng halaga kung ito ay inyong malalaman. Dahil ang buhay pag nawala na, wala nang halaga yan, kapatid. Pero pag ito ay nalaman ninyo, yung buhay ninyo hindi mawawala. Kaya magkakaroon ng halaga ang buhay nyo ngayon dyan. Pag ito ay inyong pinahalagahan. Dahil ang pagpapahalaga dito, magkakaroon din ng kahalagahan kung sino man ang magpapahalaga. Okay. Ito. Unang-una, ito yung binabanggit sa awit 124:8. Awit 124:8. Yung nakabanggit natin dito ngayon sa banal na kasulatan. Awit 124:8. Direkta kagad tayo. Banal na kasulatan agad. Mga karugtong, mga kapatid ko na walang sawang nanonood at nakikinig, palaging nag-iintay dahil ayun, ramdam ko mayroon talagang nanonood, palaging nakikinig dito. Saan ka man naroroon, ikaw kapatid na sumasampalataya sa bagong pangalan ng ating Panginoong si Isa, huwag ka lang matakot sa panahon ngayon kung ano man nangyayari. Maniwala ka lang dito, hindi ka maano, mga kapatid, at kailangan ka rin sumunod dahil ang tunay na paniniwala ay ang magpapatunay na hindi peke yung sinasabi niyang paniniwala ay yung pagsunod, yung pagsunod. Kahit hindi mo sabihin na ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay sumusunod, yung kilos mo
ang magpapatunay na tunay kang naniniwala dito, mga kapatid. Hindi yung pagsasalita mo lang ang makapagpapatunay na ikaw nga ay naniniwala dito. Yung kilos, yung mga ginagawa, yung mga sinasalita. Yun ang nagiging saksi na ikaw ay tunay na sumasampalataya at naniniwala dito. Ayun, basahin na natin sa Aklat ng Mga Awit 124:8. Ito, yung ating mababasa. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Sa inyo, mga kapatid. Ang saklolo natin ay nasa pangalan pala ng Panginoon. Diba? Wala palang ibang sasaklolo sa atin kundi yung pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ayun, kung kaya mong banggitin ang pangalan ng Panginoon, sasakluluhan ka niya. Dahil yun yung nakasulat eh. Ayun. Ayun, ang problema mga kapatid, ang pagkakilala sa ating Panginoon ngayon. Kung ano talaga yung kanyang pangalan, dahil maraming bumabanggit na ang pagkaalam nila ay ang pangalan ng ating Panginoon ng noon hanggang ngayon. Yung kanyang pangalan ay Kristo yung pangalan niya noon eh. Diba? Ay maraming bumabanggit ng mga ganyang pangalan ganyang Kristo. Sa dami ng bumabanggit, ay halos walang naliligtas, mga kapatid. Marami mga, lalo yung may mga rebulto, mga kapatid. Mga relihiyon. Nagbabasbas sila sa pangalan ni Jesus. Sinasabi yun. So, tingnan mo. At karamihan ng mga tiyatamaan ng salot. Yan. Ay yung mga bumabanggit sa pangalang Kristo, Jesus Kristo. Sa kabila ng nandito nakasulat sa mga aklat ng mga awit 124:8, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Siya nagawa. Pag circulate mong mabuti ang isip mo, kapatid, dito sa salitang ito. Paganahin mong mabuti ang iyong isipan dito sa salitang ito. Ito ay hindi kasinungalingan, mga kapatid. Na ang saklolo natin sa Ilocano, ang ibig sabihin nun, ay marami yung Ilocano na ikinig dito eh. Iti salaknib tayo, itinagan, iti Panginoon tayo. Ay, yun ang proteksyon natin, yun yung saklolo. Iti mga arayat, kanya tayo, arayat, iya, saklolo, arayat. Sakluluhan mo nga, sa Tagalog, arayatin man. Iti mga arayat kanya tayo, yun yung mga salaknib, kit itinagan, iti Panginoon tayo. Iti Ilocano kit Apo, iti Apo tayo. Yung pangalan niya, na siyang gumawa ng langit at lupa. Diba? Hindi yung Panginoon na nakaganon lang sa sulok na inaalikabok na, hindi naman kumukurap yung mata. Panginoon din ang tawag ng iba dun eh. Yung rebulto. Hindi ganon. Ang sinasabi dito, mga kapatid, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Mga kapatid. Gumawa ng langit at lupa. Ay kung itinatawag mo saklolo ay yung ginawa ng kamay ng tao, paano makakasaklolo yun? Mga kapatid. Ang tinutumbok dito yung gumawa ng langit at lupa. Okay. Diba? Ay lupa nga at langit nagawa niya. Yung pa kayang pagsaklolo.
Di ba, mga kapatid? Isipin natin mabuti. Kaya itapon nyo na yung mga rebulto. May rebulto kayo dyan. Kung ayaw nyo itapon, dalahin nyo rito at susunugin ko, mga kapatid. Dalahin nyo rito kung kayo natatapon. Tapon. Walang kabuluhan yan. May negosyo lang yan, mga kapatid. Inilulubog lang kayo sa kahirapan, sa mga karamdaman. Marami kang mararamdaman dyan pa ikaw ay nasa panig ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, mga rebulto niya. O, ito. Ito pa yung isa. Number 2. Nasa ikalawang kronika 7:14. Mga kapatid, ikalawang kronika 7:14. Ikalawang kronika 7:14. May cellphone ka kapatid at may Biblia. Hanapin mo sa ikalawang kronika 7:14. Kung wala naman, kagaya nung palagi ko sinasabi nun, kailangan mayroon kayong ballpen, mayroon kayong papel, at ililista ninyo yung mga binabanggit ko na kapitulo at bersikulo dito sa Biblia. Yan, basahin na natin. Ikalawang kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at papatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yun lang, di ba? Yun lang ang problema. Ulitin natin, pakinggan niyo mabuti. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. Nasaan ang pagkaalam niyo mga kapatid? Nasaan ang mukha ng ating Panginoon? Ito sasabihin ko sa inyo, nasa silangan mga kapatid. Kaya kung mananalangin ka, haharap ka sa silangan dahil nandun ang mukha ng ating Panginoon, mga kapatid. Mananalangin ka at hanapin ang kanyang mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Talikuran masamang lakad. Akin yang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan. At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kung gano'n yung gagawin pag tinawag ka sa kanyang pangalan, kung magpapakumbaba ka sa harap ng ating Ama, mananalangin ka na nakaharap sa kanyang mukha, mga kapatid. Mga kapatid, ginagawa niyo ba ito? Kung ikaw ay palaging nanonood dito at nakikinig, alam nyo na itong bagay na ito. Dahil yun talaga ang gawain dito, pinagawa sa atin ng ating Ama. Nananalangin 3 times a day, mga kapatid. 3 beses sa loob ng isang araw. Bawat oras na itinakda, mga kapatid, na nalangin kami. Tandaan mo mabuti, 6:00, panalangin mo. At 9:00. Basta pumatak ang 6:00, umaga man yan o hapon, may panalangin kami, mga kapatid.
Pag pumatak ang oras ng alas 9, araw man yan o gabi, nananalangin kami, mga kapatid. Dahil yan ang utos. Siya nawa. Yan yung panalangin at pagharap sa mukha ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tinawag sa kanyang pangalan. Dahil kami nga tinawag sa pangalan ng ating Panginoong si Isa. Ito, makinig ka mabuti mga kapatid para malaman mo ang kabuuan nito. Kung bakit sinasabi ko na kami ay tinawag sa pangalan ng ating Panginoon. Yan. Ito pa, yung isa. Ikatlo. Si Panyas ba ito? 3:9 hanggang 12. Mga kapatid, 3:9 hanggang 12. Si Panyas, 3:9 hanggang 12. Saan ba ito? Si Panyas. Mabagal ako maghanap dito kapatid. Itong si Panyas parang maliit lang yung kanto eh. Soap naman ang nakalagay dito kay si Panyas. Ayan. 3:9 hanggang 12. Mali yung pagkasulat nitong kanalo. Soap ang nakalagay. SOF. Itong title dito. Ito, basahin na natin mga kapatid. Si Panyas 3:9 hanggang 12. Ito, basahin na natin. Sapagkat at akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Ayun. Okay, tuloy natin. Mula sa dako roon ng mga ilog ng Ethiopia, ang mga nagsisipanhik sa akin sa makatuwid bagay, ang anak na babae ng aking pinangalat ay magdadala ng handog sa akin. Sa araw na yaoy, hindi ka mapapahiya ng dahil sa lahat ng iyong gawa na iyong isinalangsang laban sa akin, sapagkat kung magkagayon, aking aalisin sa gitna mo ang iyong nangagpapalalong nagsasaya. Yung mga kasayahan mga kapatid na sobra. Mga kapalalo ang pagsasaya, magbibideo okay kayo, magdamagan. Ay may kapitbahay kayo mga kapatid. Yun yung kapalalo ang pagsasaya. Wala sa amin yun mga kapatid. Ay kami, gumaganap din kami ng birthday. Pero pag nag-alas 9 na ng gabi, hinto na kami mga kapatid. Ito yung nakasulat dito na sinasabi na aalisin sa gitna mo ang iyong nangagpapalalong nagsasaya. Nagpapalalo. Yung nangaabuso, pang-aabuso na kasayahan. Pang-aabuso mga kapatid dahil yung mga kapitbahay mo napupuyat. Diba? Hindi lahat nakakatulog sa araw. Meron yung 6 to 6 pag nagtrabaho. Siyempre napapagod.
kailangang matulog ng maaga. Ay, yung gagawin naman ng kapitbahay pag may birthday, magdamagan na video, okay yan. Kantahan. Yun ang tinatawag na palalo. Pagiging palalo. Pang-aabuso. Kung may birthday sa kanila, magdamagan na. Ay, yung mga tao kahit naaasar, kung may birthday nga. Ngayon, hindi makatulog. Ay, isipin ninyo rin mga kapatid kung ano ang kung sino-sino o ano yung inyong mga nasasaktan o nasasagasaan sa inyong mga ginagawa. Yun, wala yung ganun sa amin mga kapatid. Ito pa, 2:12. Ngunit, aking iiwan sa gitna mo ang isang nagdadalamhati at maralitang bayan, at sila'y magsisitiwala sa pangalan ng Panginoon. Maralitang bayan mga kapatid. Yung palang mga nahihirapang bayan, yun yung iiwan ng ating Ama na siyang magtitiwala sa pangalan ng ating Panginoon. Pag sinabing bayan niya na maralita, yun yung kanyang kawan. Yun yung kawan niya, yun yung kanyang mga anak. Yun yung kanyang ipinapastol. Ipinapastol. Magkatulad ba yun mga kapatid? Yun yung kanyang pinapakain, yun yung kanyang inaalagaan. Yun yung kanyang bayan, yung kinaroroonan ng kanyang pangalan. Ayun. Ngayon, lipat tayo dito sa ika-4 na mensahe. Ika-3 na ba tayo kanina? Siya nawa. Excuse me po mga kapatid. Ito nga, dahil ito sinasabi nga ang pangalan ay kailangan ay ating pahalagahan, sabi ng ating Ama, dahil ito yung utos sa atin. Andon sa 91:14 ng mga awit. 91:14 ng mga awit. 91:14. 91 ba? Pasensya na kayo mga kapatid. Mali ata. Verify natin mabuti. Oo, nauna. Tama-tama, 91:18. 14, yun yung una. Pangalawa pala yung 91:18, mga kapatid. Kita nyo. Gawa 91. 14. 91? 14? 91:14 yung nakasulat dito. Kita nyo, mga kapatid. Ito, basahin natin. Awit 91:14. Sapagkat kaniyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kita nyo, kung inilagak ang pag-ibig sa kanya, ito yung pagkasabi dito. Aking ilalagay siya sa mataas. Sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya nawa. Yung palang ililigtas ng ating Ama at ilalagay niya sa mataas yung
nakakaalam lang ng kanyang pangalan. No, ulitin natin, nabasahin. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Tingnan mo kasi. Yung ilalagak mo yung pag-ibig mo sa ating Ama ay kaligtasan. At ito pa yung sabi niya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya nawa. Ito nyo, mga kapatid. Yung inililigtas ng ating Ama at inilalagay niya sa mataas na dako, yung nakaalam ng kanyang pangalan. Diba? Kaya napakahalaga ito eh, itong maalaman ninyo itong pangalan na ito. Ito. Ito pa. Gawa 4:12. Gawa 4:12. Ito nabanggit ko na rin ito noon mga kapatid. Kung kayo ay sumusuporta sa gawain ito na ibinigay ng ating Ama. Gawa 4:12. Basahin agad natin. Gawa 4:12. Ito, kung tayo nga gaano magsayang ng oras. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Yan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yan. Kupitan nyo kung gaano kahalaga. Yung pangalan, kapatid, yun ang pinakamahalaga. Ngayon, pag naniwala ka dito, bibigyan ka ng dasal. At ihaharap ka sa kanyang harapan. Kaya ikaw ay nagdadasal. Nandun, yung kasama ng kaligtasan yung mga kapatid. Walang ibang pangalan na ibinigay sa langit. Ngayon, doon sa Baltalyo, 118 ng mga awit. 118:86. Ito yung tinuturo ko lang sa inyo mga kapatid kung ano yung nilalaman ng kasulatan. Kung ano talaga yung kaligtasan. May nagtatanong kung ano daw yung totoo. Alam niyo mga kapatid, ang totoo dalawang bagay. Kung ano yung katotohanan, sinasabi nila. Ang katotohanan, dalawang bagay. Katotohanang mali at katotohanang tama. Pag nakita mo ang ginagawa ng isang tao ay masama, yun ay totoo. Dahil nakikita mo eh. Yun ay katotohanan. Pag gumagawa siya ng masama, yun ay totoo at katotohanan. Pero masama. Tama ba ako? Hindi. Basta may patunay sa anumang bagay, yan ay katotohanan at totoo, mga kapatid. Hindi ko mo nabanggit na katotohanan, kaligtasan na. Maraming nagtatanong, ano ba talaga ang katotohanan? Hindi nila alam na dalawang bagay ang katotohanan. Pag ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Ama, at nakasulat na talagang inuutos niya, yun yung katotohanan ng kaligtasan, kapatid. Yun ang katotohanan ng kaligtasan. Kaya ang hanapin natin, yung katotohanan ng kaligtasan. Yun ang itanong ninyo dapat. Kung gusto nyo man. Hindi yung katotohanan lamang, dahil maraming katotohanan. Maraming mukha ang katotohanan. Pero iisa lang ang ibig sabihin ng tanong nila. Kaya lang, binabanggit ko. Alam ko yung ibig nila sabihin, pero pinaliliwanag ko dahil gusto kong ibukas ang inyong isipan, maliwanagan, na ang katotohanan ay hindi patungkol sa iisang bagay lamang, mga kapatid. Ang katotohanan ay pumapaloob sa dalawang bagay, mga kapatid. Katotohanang mabuti at katotohanang masama. Sana naunawaan mo, kapatid.
Ito, awit 1:18:26. Nabasa na ba natin? O ngayon pa lang. Awit, aklat ng mga awit 1:18:26. Mga kapatid, basahin natin. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mapalad yung dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ayan. Mapalad yung dumarating sa pangalan ng Panginoon. At ito ay sinabi din ng ating Panginoong si Isa. Andun sa Mateo 23:39. Yun, may Mateo 23:39. 23:39. Kita nyo ito. Ito yung nabanggit ko na rin ito noon. Kaya lang hindi gaanong napansin siguro ito dahil ito ay magkakalahok yung aral nun eh. Ito ay isa lang at tinutumbok dito mga kapatid patungkol sa pangalan na kinaroroonan ng kaligtasan. Napakahalaga itong pangalan na ito. Hindi yung founder, mga kapatid, ang dapat yung pahalagahan. Kundi yung sinasabi dito na kinaroroonan ng kaligtasan dahil sinasabi niya walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas. Nabasa natin kanina sa mga Gawa 4:12, mga kapatid. Isipin yung mabuti, pag-aralan ninyong mabuti. Yung mga naghahangad ng kaligtasan. Dahil ito rin yung sabi ng ating Panginoong si Isa sa Matthew 23:39. Ito, ang basahin natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kagaya ng binabanggit ko kayo na hanggat hindi nyo ako itinataas, hanggat hindi nyo tinataas ang anak ng tao, walang mabuting bagay na darating sa inyo, mga kapatid. Kailangan paniwalaan ninyo ito. Pag pinaniwalaan ninyo, itinataas na ninyo ang anak ng tao na nagsasalita sa harap ninyo, mga kapatid. Doon darating yung biyaya. Doon pa lang magsisimula, mga kapatid. Pero hanggat binabaliwala nyo ito, yung mga biyaya, babaliwalain din kayo, mga kapatid. Hindi darating sa inyo ang biyaya kapag binaliwala ninyo ang nagsasalita sa harapan ninyo. Sinasabi ko sa inyo ng diretsahan, walang iba kundi ako, kapatid. Ito yung kaligtasan, hindi yung babanggitin mo lang pangalan ni Jesus, ika nila, ligtas ka na. Yung nagsasalitang ganun, yung nagpasimula nung salitang ganun, mga kapatid, buhay pa ba? Inyong sugsugin, tuntunin ninyo kung saan nagmula yung salitang yun. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Binabasbasan kita. Pag binasbasan ka, talagang magkakaroon ka ng biyaya na yung hinahangan. Pag binasbasan ka. Kailangan ikaw ay magiging masunurin sa kanyang mga utos. Andun pa sa Kawikaan 34. Mga kapatid. Kawikaan 34. Kawikaan 34. Ito mahalaga din ito, mga kapatid, dahil ito ay tanong nga sa tao Ito yung tanong sa tao na salita dito sa Kawikaan. Basahin natin. 4, parang dalawang kanang ito, mahaba 4 lang. 34, pero mahaba yung pagkakon dito.
Basahin na natin. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Ha? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yan ang tanong mga kapatid. Ngayon, may maliit tayong sagot na mababasa sa Apokalipsis 22:4. Apokalipsis 22:4. Basahin kagad natin. Apokalipsis 22:4. Pahayag yan mga kapatid kung nasa cellphone ka. Pahayag ang nakasulat dyan. Pahayag 22:4. Ito. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Siya nawa. Nasa noo ng mga alipin ng Panginoon ang kanyang pangalan, mga kapatid. Nasa noo. Nasa noo ng kanyang mga alipin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya itong tanong na ito na sinasabi niya, ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Andito nga mga kapatid, yung pangalan ng ama at ng anak nandito sa noo ng kanyang alipin. Kaya hindi mo na hahanapin pa kung saan. Kaya pag nakakita ka ng may pangalan ng ama at ng anak nandito sa noon niya, iyon yung alipin ng ating Panginoon. Magkasama dito sa noo. Ito kapatid. Yung babasahin mabuti. Yan ang nakasulat sa mga noo ng mga alipin ng ating Panginoon. At ito pa, bilang pabuli, ando sa unang Juan 3:23. Unang Juan, tatlong aklat sa itong babasahin natin, tatlong kapitulo. Unang Juan 3:23. Hindi na susunod yung ganito, mahirap basahin. Saan ka na? Kay Juan. Unang Juan 3:23. Ito. Ito ay patungkol din na naman sa kanyang pangalan mga kapatid. Kaya ang topic natin ay patungkol sa pangalan ng ating Ama at ang ating Panginoong Siya. Ito. 3:23 ng unang Juan ang ating mababasa. At ito ang kanyang utos. Ito nyo. Utos ito, kapatid. At ito ang kanyang utos. Manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo, nakalagay dito. Pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ibig sabihin, yung kanyang anak na si Jesucristo noon ay may pangalan. Pangalan ni Jesucristo. Hindi niya sinabi sa pangalan ng kanyang anak na walang iba kung hindi Jesucristo. Di ba? Kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yung pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yung pangalan ng Jesucristo, yung pangalan ng Jesucristo na anak ng ating Ama ay may pangalan. At tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin.
Kita nyo. At doon pa sa 5:13 ng unang Juan pa rin, mga kapatid. 5:13 ng unang Juan. Ito ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Siya nawa. May buhay na walang hanggan. Sa inyong nananampalataya sa anak ng Diyos. Sa pangalan ng anak ng Diyos. Manampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos na ito nga ay siya, ay meron kang buhay na walang hanggan. Kita nyo. Itong mga salita ito, sana paniwalaan ninyo. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yan ay mga mahalagang gininto ang salita yan. At doon pa sa ikalawang Pedro bilang panghuli sa ating mensahe, mga kapatid, ikalawang Pedro 3:18. Ikalawang Pedro 3:18. Ito, mga kapatid, ikalawang Pedro 3:18. Basahin na natin bilang panghuli na mensahe sa inyong lahat. Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, nakalagay dito. Pagkakilala. Kilala nyo ba itong Jesucristo nito? Meron siyang bagong pangalan, mga kapatid. At alam ko na ito ay inyo nang nalalaman. Dahil napakadami ng mensahe ko patungkol dito. Ang pangalan niya noon na nakasulat dito ay Jesucristo. Ito. Sa atin, ang pangalan niya ay Isa o Ama. Dahil siya ang nagsabi na rin sa pamagitan ng kanyang mga espiritong salita na pag siya naghari, ang pangalan niya ay Isa. Nandun sa Zacarias 14:9, mga kapatid. Doon mo makikita yun. Ulitin natin. Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Isa. Ito ang tawag na dito, mga kapatid. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman, siya nawa. Ito, mga kapatid, ang napakahalaga ito, kapatid, na mensahe. Kaya pakatutukan yung mabuti, pag-aralan nyo. Kung kaya nyong banggitin ang pangalang Isa o Ama, lumapit ka dito, mabibigyan kayo ng tatak din na ganito dahil ito yung tanda ng pagkakaisa, mga kapatid. Dito sa akin, maliit man o malaki, matanda man o bata, lalaki man o babae, may tatak, mga kapatid, na Isa o Ama. Dahil nandun yung kaligtasan, kapatid. Nandun ang buhay na walang hanggan. At marami pa ang ibang gawain para makumpleto ang kaligtasan na ito na ibinibigay ko sa inyo at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ito hindi basta-basta, hindi basta tatak lang. Marami kang dapat gawin dito, mga kapatid, para huwag kang mahirapan. Mga kapatid, muli sa inyo ng mga walang sawa at malugod na nakikinig. Kung kayo man ay may karamdaman, ang kagalingan ay sumainyo nawa. Kung kayo man ay nahihirapan, ang kaginhawahan ay sumainyo nawa.
at ang biyaya na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa ay sumaatin nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ito kapatid, abangan nyo, mayroon pang patutuo na kailangan gawin sa bawat pagbibigay ng balita, mabuting balita mula sa ating anak. Mayroong magpapatutuo na ang mga salita na inyong narinig ay pawang mula sa banal na kasulatan. Kapatid, hanggang sa muli. Tapos natin ka ng kamay. Sabay-sabay tayo matutuo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Ito,